Bata pa lang si Amanda, ngunit hindi na siya binigyan ng sapat na atensyon ng mga magulang niya. Parating walang time ang mga magulang nito sa kanya. Puro na lang kasi negosyo ang inaatupag ng mga ito. Mama! Papa! Ano yun? May kumalabog. Dali-daling ibinaba ng ginang ang pinggang hinuhugasan niya sa lababo. Kumaripas ito ng takbo paakyat sa hagdan sa second floor, kung saan kasalukuyang naririnig dito ang nangingilabot na tonong sigaw ng bata. Kaagad na kinatok ng ginang ang kwarto ni Amanda. Amanda! Amanda! Buksan mo ang pinto! Amanda, anak! Amanda! Bakit po, Mama? Napakunot ng noon na lamang pareho ang dalawa nang magkaharap ito sa pintuan. Panandali ang binalot ng katahimikan ang paligid. Sumisigaw ka ba, anak? Hindi po, Mama. Naglalaro lang po ako rito. Bakit po? Wala, anak. Sige na, maglaro ka na ulit. Mag-iingat ka dyan. Nilisan ng ginang ang kwartong iyon na puno ng pagtataka. Palaisipan sa kanya ang narinig na kaninang takot na sigaw ni Amanda. Sa isip-isip niya, imposibleng guni-guni niya lamang iyon o nagkamali lang siya ng dinig dahil matalas pa naman ang padinig at pakiramdam niya. Ano bang nangyayari sa akin? Naloloka na yata ako. Kakakapi ko yata ito eh. Napailing-iling na lamang si Myrna at kaagad na bumalik sa lababo para tapusin ang naiwang hugasin. Pagkatapos nga niya maghugas ay dumiretso na siya sa kwarto para kaagad magbihis dahil may mga importanteng business meeting ito na kailangang daluhan. Bilisan mo naman dyan. Baka malate na tayo. Mauna ka na lang kaya. Kung makabilis ka eh. Matagal pa naman magsisimula. 1 kalahating oras pa bago mag-start. Pero mabiyay pa tayo. Buti pa sana kung hindi ba traffic sa Pilipinas. O edi sige na. Hintayin mo na lang ako sa labas. Susunod ako. Kahit kailan talaga kayo mga babae. Ang babagal yung kumilos. Bilisan mo na dyan. Maghihintay ako ng 5 minuto sa labas. Oo na. Mabilis lang to. Susunod ka agad ako. Gaya ng nakagawian, pagkatapos magbihis at mag-makeup ng ginang, kaagad na itong nagtutungo sa kwarto ni Amanda para magpaalam sa anak. Pagkatapos ay saka pa lamang aalis ang mag-asawa. Parating ganito ang kanilang gawi. Wala nang sapat na oras para kay Amanda. Iniwan na lamang nila mag-isa ang bata sa mansyon. Sabi ko 5 minuto. Pero mahigit 10 minuto na akong naghihintay. Ano ka ba naman, Myrna? Pwede ba tumigil ka na dyan? Alam mo namang may anak akong inaasikaso, hindi ba? Mabuti pa siguro maghanap ka na lang ng yaya dyan sa anak mo. Malaking perwisyo yan, kada alis natin. Pwede ba, Henry? Tigil-tigilan mo nga ako sa mga salitang yan. Hindi nakakaperwisyo ang anak ko. At anong gusto mo? Mag-astang dalaga ako? Wala na nga akong oras para kay Amanda. Halos lahat ng oras ko nasa negosyo na natin. Kaya nga sabi ko, maghanap ka na lang ng yaya dyan sa anak mo. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din maghahanap ako. Nakakahiya naman sa'yo na laging naghihintay sa akin. Dapat kasi noon mo pa ginawa yan. Para may kasama naman yung bata. Henry, alam mo naman ang rason ko, hindi ba? Natatakot akong maghanap ng yaya. Lalo't laman ang balita ngayon na sinasalba yung mga batang inaalagaan nila. Mahirap nang magtiwala. Lalo't pareho tayong umaalis ng bahay. Hindi natin nababantayan ang mga gagawin ng yaya. May CCTV naman, di ba? Makikita natin ang mga nangyayari sa mansyon. Kaysa naman lagi na lang ganito. Lagi kitang hinihintay. Hindi porket ako ang boss. Lagi na tayong late pumasok. Kinabukasan nga'y nagpaskil na sa gate si Myrna para makita ng mga dumadaan na hiring ng 2 kasambahay ang mansyon. Napagkasunduan ng mag-asawa
para na rin may katulong sa paglilinis sa mansyon ang magiging yaya ni Amanda. Wala pa mang isang araw, may nag-doorbell na noong lumipas pa lang ang ilang oras. Sandali lang. Sino po sila? Ako ho si Tasing. Nakita ko kasi itong nakapaskil dito. Nagbabaka sakali lang sana, baka pwede ako na lang ang kunin yung yaya. Kailangan ko lang kasi talaga ng trabaho eh. Sigurado po ba kayo, nanay? Kaya niyo pa po bang magtrabaho? Abay, oo naman. Hindi pa naman ako ganun katanda. Malakas pa naman ho ako. Kaso, gusto po sana namin yung mas bata. Kasi baka kayo rin po na yung mahirapan sa trabaho sa bahay. Ano ba naman ho kayo? Sanay na sanay ho ang katawan kong magtrabaho. Kahit all around pa, madam. Kayang-kaya ko yan. Pero kasi, Sige na ho, madam. Payagan niyo na ho ako makabalik sa mansyon. ha? Ano po yun, Nay? Ang ibig kong sabihin, payagan niyo na sana ako makapagtrabaho sa mansyon. Kailangan ko na ho talaga ang trabaho. Pero Nay, hindi po talaga pwede. Baka magalit ang asawa ko. Napagkasundoan na rin namin na mas bata yung kukunin namin. Ayoko rin po kayong mahirapan, Nay. Ganito na lang po. Eto po ang 5,000. Tulong ko na po sa inyo yan. Wala na ho kasi akong matitirhan. Pinalayas na ako sa dating tinitirhan ko. Kaya nakikiusap ho ako. Kahit wala na ho akong sahod, basta libreng tirahan at pagkain lang, ayos na sa akin yun. Sige na, madam. Kailangan ko lang talaga. Sige na po. Halina po kayo. Pasok na. Ililibot ko po muna kayo sa mansyon para maging pamilyar po kayo. Aboteng nga ang ngiti ng matanda nang sa wakas ay mapapayag niya si Myrna. Habang naglilibot ang dalawa sa mansyon, hindi mapigilang mapaluhan ng matanda na tila ba may nakaraang inaalala ito. Ba't kayo umiiyak, Nay? Okay lang po ba kayo? Wala ito. Masaya lang ako. Naalala ko lang ang anak ko. Bakit, Nay? Saan na po ba ang anak niyo? Wala na siya. 24 anyos nang nakararaan ako kanyang iniwan. Naku, pasensya na, Nay. Natanong ko pa tuloy. Hindi, okay lang yun. Matagal naman na yun. Naalala ko lang talaga. Ganda pala ng bahay niyo, madam, no? Hindi naman po masyado. Dinala naman ni Myrna ang matanda sa kwartong tulugan nito, habang si Yaya Tasing ay panay pa ring inililibot sa paligid ang kanyang mga paningin. Hindi bumawari kung naninibago nga ba ang matanda sa kanyang nakikita o sadyang binabalikan niya lang alalahanin ang bawat bahagi ng mansyon na parabang dati siyang nakatira dito. Eto po pala ang kwarto niyo, Aling Tasing. Kung kailangan niyo po ng tulong, tawagin niyo po ako dyan sa telepono. Sakto ng mga sandaling yun ang pagdating ni Henry sa kwartong yun. Oh, may nahanap ka na pala, Myrna. Isa na lang ang kulang. Oo, kanina lang kami nag-usap. Siya nga pala, Aling Tasing. Si Henry po, asawa ko. Magandang hapon po, sir. Sa mga sandaling yun, mahahalata sa matanda ang pagiging hindi komportable nitong makipag-usap kay Henry ni hindi nga ito makatingin ng diretso sa mata ng lalaki. Magandang hapon din. Siya nga pala. Ayoko nang malikot ang kamay. Sinunggaling, tsesbosa at pakialamera dito sa bahay ko. Huwag ho kayo mag-alala, sir. Hindi ho ako ganun. Mabuti kung ganun. Tulong! Mama! Papa! Si Amanda. Sandali, maiwan ko na muna kayo. Naiwang tulala ang matanda sa kwarto nito
Noong mga sandaling iyon, habang kunot noong pinagmamasdan nito ang natatarantang pagtakbo ni Myrna patungo sa kwarto ng bata. Pagpasensyaan mo na. Madalas talagang ganun ang anak niya. Anak niya? Oo, anak niya sa ibang lalaki. Pero congrats, sir. Sa edad mo ngayon sa wakas magiging ama ka na rin. Kung gano'n, nasabi na pala sa iyo ni Myrna. Wala ho siyang sinabi sa akin, sir. Ang totoo niyan, dati akong kumadrona at manggagamot sa probinsya. Kaya alam kong buntis ang asawa mo dahil sa mga kinikilos niya. Nakita ko rin siyang nagsusuka kanina sa lababo. Ganun ba? Abay, maganda yan. Paniguradong matutuwa ang asawa ko pag nalaman niya na dati kang kumadrona. Alam mo kasi itong si Myrna, ayaw niya raw manganak sa ospital. Gusto niya sa kumadrona. Sanay daw kasi siya doon. Ganon ho ba? Mabuti naman po kung ganon. Ayos lang ho sa akin kung ako magpapaanak kay madam. Matagal na rin ho kasi ako hindi nakapagpaanak. Hinahanap ko na rin yung pakiramdam na makahawak ng bagong silang na sanggol. Siya, sige. Maiwan na muna kita. Pupuntahan ko lang ang mag-ina. Kaagad nang nilisan ni Henry ang kwartong yun. Tumayo naman sa kinaupuan nito ng kama ang yaya para sundan ang tingin ng pag-alis ng matandang lalaki. Bago tuluyang isara ang pinto, ay mariin munang pinagmasdan ni Yaya Tasing ang mga papalayong hakbang ng makisig na matanda. Oh, kumusta na si Amanda? Okay na ulit. Nakatulog na siya. Ay, nangyari na naman ang nangyari sa kanya noong isang araw. May nakikita na naman siya. Hindi ko na alam ang gagawin, Henry. Mas maganda sigurong patingnan natin ang anak mo. Bakit ipatingin? Anong tingin mo sa anak ko? Nababaliw? Myrna, hindi porket magpapatingin sa doktor ay baliw na. Pero sa sitwasyon ng anak mo, ilang beses na siyang nagkakaganyan. Kaya nga baka nababaliw na ang batang yan. Sa galit ni Myrna nang sabihin iyon ng asawa niya, ay walang pagdadalawang isip niyang nasampal. Nanginginig ba niyang dinuduro ang asawa sa sobrang inis nito? Wala kang karapatan para sabihin ng ganyan ng anak ko. Kung meron mang nababaliw rito, ikaw yon, hindi ang anak ko! Sorry na sa mga nasabi ko. Pero nag-aalala din naman ako. Kung aayaan mo magkaganyan si Amanda, kung hindi mo siya ipapacheck up, baka maulit na naman niya sa susunod. At mas malala pa. Baka mas lalo ka pang ma-stress. Bawal sa iyo ang ma-stress, Myrna. Maaapektuhan ang batang dinadala mo. Kaya ingatan mo rin sana ang sarili at magiging anak natin. Ewan ko sa'yo. Ikaw ang nagpapastress sa akin. Tumabi ka nga sa harapan ko. Ayoko makita yung pagmumukha mo. Nilisan na nga ng ginang ang matandang asawa. Nagtungo ito sa kusina para doon magpalamig. Kinuha nito ang maliit na babasaging pitchel sa ref. Tinungga ang lamang tubig doon. Oh, Diyos mio, Marimal. Ikaw lang pala, Aling Tasing. Kinulat mo naman ako. May kailangan po ba kayo? Mukhang na-stress yata kayo sa asawa niyo, madam. Naku, delikado ho yan. Lalo pat buntis ka. Napakanot ng noo si Myrna sa naging litanya ng matanda. Kaagad niyang hinawakan ang tiyan. Nakaramdam ng takot si Myrna, lalo pat gabi na rin. Paano niyo nalaman na buntis ako? Kaagad na kinuha ni Myrna ang lalagyan ng asin sa lamesa at isinaboy iyon sa matandang yaya. Aswang! Aswang! Lumayo ka sa akin! Aswang! Ah! Naalarma si Henry sa narinig nitong umaalingaw-ngaw na boses sa buong mansyon. Kaagad na napatakbo ang lalaki sa kusina nang marinig ang pagsigaw ng asawa roon.
Berna, anong nangyari? Huminahog ka. Aswang siya! Aswang ang matandang yan, Henry! Alam niyang buntis ako! Aswang siya! Ilayo mo siya sa akin! Lumayo ka! Pwede ba? Huminahog ka nga muna. Aling Tasing, iwanan mo muna kami rito. Ako nang bahala. Pasensya na ha. Kaagad na umalis sa lugar na yun ang nag-aalalang reaksyon ng yaya. Si Amanda! Kailangan kong puntahan si Amanda! Baka kung anong mangyari doon! Berna, ano ka ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Dating kumadron na si Aling Tasing. Sinabi niya sa akin kanina, kaya alam niya kung buntis ka. Nag-aalala sa'yo yung tao. Ano bang nangyayari sa'yo? Nakakahiya ang ginawa mo. Pinagsabuyan mo pa ng asin yung matanda. Hindi ka na nahiya. Natahimik na lamang si Myrna sa mga sandaling yun. Wala siyang naitugon sa sinabi ni Henry. Para bang napapraning na siya sa mga nangyari. Kaagad siyang tumakbo paakyat ng second floor. Dumiretso ang ginang sa kwarto ng yaya. Pero hindi niya nadatnan doon ang matanda. Dahilan para mas lalo pa siyang makaramdam ng pag-aalala. Kumaripas ng takbo si Myrna patungo sa dulong pasilyo ng second floor kung saan nandoon ang kwarto ng anak nito. Sa ikinikilos nito, parang akala mo'y hindi siya nagdadalang tao. Amanda? Bakit nakalak tong pinto? Amanda! Buksan mo ang pinto, anak! Paulit-ulit na pinipihit ni Myrna ang hawakan ng pinto. Baka sakaling magbukas iyon. Paulit-ulit ding tinatawag ng ginang ang bata. Ngunit wala siyang natanggap na tugon mula rito. Kung kaya't mas lalong kinabahan ang ginang. Ilang sandali pa nga'y husa niya na lang din na nabuksan ang pinto. Hingal na hingal siya nang pumasok doon. Nadatna ng ginang ang panay na pagtawa ni Amanda habang may kausap iyon sa bintana. Amanda? Sinong kausap mo, anak? Mama, halika po. Tingnan mo po siya, oh. Siya po si Amanda. Magkapangalan din po kami. Kalaro ko po siya, Mama. Pero anak, walang tao sa mansyon na yan. Baka nagkakamali ka lang ng nakita. Hindi po, Mama. May tao po dyan. Lagi ko po siyang kausap. May kukunin lang daw po siya kaya hindi niyo na po naabutan. Ganoon ba, anak? Kunot noong napatango-tango na lamang si Myrna sa mga tinura ng anak nito. Sa mga sandaling ito, nakatitiyak ang ginang na may kakaibang nangyayari sa anak niya. Alam kasi ni Myrna, mahigit isang dekada nang hindi inuuwian ng may-ari ang mansyong katabi nila. Naikwento na rin ni Henry ito noon dahil bago pa man naging sila ni Henry, ang lalaki na ang nagmamay-ari ng mansyong tinitirhan nila. Kung kaya't kahit paano'y alam ng asawa ni Myrna ang mga nangyari noon sa may-ari ng katabing mansyon. Mama, pwede mo po ba akong lutuan ulit ng fried chicken? Oo naman, anak. Ako mismo ang magluluto ng paborito mo. Sandali ha, dito ka lang. Huwag ka nang lumabas ng kwarto. Dadaling ko na lang dito kapag naluto na. Naiwang masaya ang bata sa kwarto nito dahil sa wakas, makakakain na uli siya ng paborito niya. Hindi na kasi siya madalas pinapakain ng pritong manok ni Myrna dahil sa allergy niya. Muli na namang nagpakita kay Amanda ang batang kalaro niya sa bintanang iyon sa kaharap na mansyon. Makakakain na ulit ako ng paborito ko. Punta ka kaya rito. Samahan mo akong kumain mamaya. Hindi pwede eh. Bawal akong lumabas. Ganun ba? Sayang. Maglalaro sana tayo. Marami pa naman akong laruan dito. Sa susunod na lang. Di rin kasi ako makakalabas eh. Mamaya pala, ipapakilala kita sa mama ko. Umalis ka kasi kanina eh. Siguradong matutuwa yung mama ko.
Wag! Hindi pwede. Sa susunod na lang siguro. Sige na, pinapatulog na ako ni Mama. Bye! Ilang minuto lang matapos ang kanilang pag-uusap, pumasok na sa kwarto ang bata ng mama nito na may dalang pagkain, kabilang na ang paborito nitong fried chicken. Sayang, Mama. Hindi mo naabutan si Amanda. Matutulog na daw po kasi siya. Oh, ganyan ba? Hindi bale. Sa susunod makikita ko rin ang kalaro mo. Ang siya po, Mama. Parehas nga po kami ng pangalan. Tapos medyo magkamukha pa po kami. Para po kaming kambal. Ganoon ba? Siya nga pala anak. Pwede bang tayo naman ang papa mo ang maglaro? Ayoko, Mama. Ayoko po siyang kalaro. Masama po si Papa. Tila nabigla si Myrna sa sinabi ng anak nito. Ngayon lang kasi narinig ng ginang ang mga salitang iyon mula kay Amanda na patungkol kay Henry. Bakit anak? Pinapagalitan ka ba ng papa mo? Hindi po. Pero masama siya, Mama. Paano mo nasabi ang mga yan anak? Saan ba galing yung mga sinasabi mo? Sabi po ng kalaro ko, masama raw po si Papa. May mga sinabi po siyang dahilan, Mama. Gusto niyo po bang malaman? Anak, kung ano man yung dahilan na yan, wala na tayong pakialam doon. Isipin mo na lang na siya ang tumayong ama mo. Kaya sana, huwag mo nang sabihin yan. At huwag ka rin basta-basta maniniwala sa sinasabi ng iba. Sige na anak, maiwan na muna kita rito. Huwag ka nang makipag-usap sa batang yon, ha? Baka kung ano na naman ang sabihin nun sa'yo. Lumabas na ng kwarto ni Amanda ang ginang. Bumaba iyon at hinanap si Henry sa kusina at sa sala, pero wala siya doon. Nakita naman ni Myrna ang matandang yaya nang magtungo siya sa garden sa likod ng mansyon. Aling Tasing, nandiyan ka po pala. Pasensya na po sa mga ginawa ko kanina. Nadala lang talaga ako ng emosyon. Dahil na rin sa stress ko. Pasensya na po talaga. Hayaan niyo po, dodoblehin ko na lang ang sahod niyo. Para kahit sa ganung paraan, makabawi man lang ako sa kahihiyang ginawa ko po sa inyo kanina. Nako, madam, kahit wag na ho. Nauunawaan ko naman ho kung bakit mo nagawa yun. Kahit di naman ako, kung ako rin lang ang nasa kalagayan nyo, baka ganon din ho ang gagawin ko. O baka nga mas malala pa. Pasensya na rin kayo, madam. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Siya nga pala, Aling Tasing. Nakita mo ba si Henry? Hindi po, madam. Saan na naman kayo nagpunta ang lalaking yon? Pero madam, mag-iingat po kayo kay Sir Henry. Hindi naman ho sa nangingialam ako at sinisiraan ko siya sa inyo. Pero masama ho talaga ang pakiramdam ko dyan sa asawa niyo. May tinatago ho siya sa inyo. Magkaliwanagan nga tayo, Aling Tasing. Ano ba talagang intensyon nyo? Pasensya na po ha, nawala ng inis ko sa inyo. Pero dahil sa mga sinabi nyo ngayon, parang pinapalabas nyo kasing hindi ko kilala ang asawa ko at mas kilala mo siya. Siguro nga ho, ma'am. Hindi nyo pa talaga kilala ng lubusan ang asawa nyo. Pasensya na rin kung tingin nyo nangingialam na ako. Ang hindi ko kasi maintindihan. Parang ang dami nyo yatang alam tungkol sa amin. Sabihin nyo nga po sa akin, magkakilala ba kayo ni Henry? Madam, hindi ko ho kilala ang asawa nyo. Nagkataon lang na masama ang nararamdaman ko sa kanya. Bukod sa dati akong kumadrona, manghuhula rin ho ako. Madali lang akong makaramdam ng masama sa paligid. Ngayon malinaw na. Sinasabi niyong masamang tao ang asawa ko? Mama, huwag niyo pong pagalitin si Yaya Tasing. Anak, bakit ka lumabas ng kwarto mo?
pumasok ka na ron. Huwag kang mangialam sa usapan ng matatanda. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Pero Mama, totoo po ang mga sinasabi ni Yaya. Masama po si Papa. Ano ba yung sinasabi mo, Amanda? Hindi totoo yan. Kinakausap mo ba ang anak ko, Aling Tasing? Bakit ganito na ang mga sinasabi niya? Wala ka pang isang araw dito tapos ganito na ang mga nangyayari. Parang may pumasok na malas sa mansyon. Ang mabuti pa, lumayas ka na rito. Ayoko ng malas sa pamamahay ko. Huwag niyo pong paalisin si Yaya, Mama. Wala naman po siyang masamang ginagawa. Huwag ka nang mangialam dito, Amanda. Bata ka lang at anak lang kita. Kaya ako ang masusunod, hindi ikaw. Kung paaalisin niyo po si Yaya, sasama po ako sa kanya. Ano pang sinasabi mong bata ka? Aling Tasing, may ginawa ka ba sa anak ko kaya nagkakaganito ito? Naku, wala ho, madam. Hindi ko nga ho nakakausap ang anak niyo. Siguraduhin mo lang. Kapag nalaman kong may kababalaghang kang ginagawa sa anak ko, titiyakin kong mabubulo ka sa kulungan. Patuloy pa ang pag-iyak ng bata habang nagmamakaawa yun sa ginang na huwag paaalisin ang yaya nito. Malay nga rin ni Myrna kung bakit gano'n na lamang ang ipinakita ni Amanda. Wala pang ang isang araw ang matandang yaya pero mukhang marami nang nangyayari sa mansyon. Tumango-tango na lamang ang bata. Lumingon iyon sa matandang yaya na para bang sandaling nagkausap ang dalawa gamit ang kanilang mga mata para silang matagal nang magkakilala. Ilang araw ang lumipas. May kasamang kasambahay na si Yaya Tasing. Batang-bata pa iyon, parang nasa 25 lang. Isang magandang babae, maputi, matangkad at makinis. Parang hindi nga bagay na maging kasambahay. Oh, Yaya Tasing, nasan si Amanda? Bakit hindi mo siya kasama? Kakain na ka mo, dalhin mo na siya rito. Busog pa raw ho siya. Kausap niya ako sa bintana yung kaibigan niya. Na naman? Ano na namang nangyayari sa batang yan? Ma'am, pwede po ba sumabat? Oh, ano yon? Kanina po kasi, habang naglilinis ako ng kwarto niya, nakita ko si Amanda. May kausap po siya sa bintana. Pero nung tiningnan ko po, wala naman pong tao. Sarado naman po yung bintana sa kabilang mansyon. Baka naman namamalikmata ka lang, Alexa. Hindi po, Aling Tasing. Ang linaw po ng mga mata ko. Eh bakit ako? Nakikita ko naman yung kausap ng bata. Nabigla si Myrna na makarinig ito ng kalabog sa second floor. Sa kwarto ni Amanda, dali-daling tumakbo patungo roon ang ginang. Amanda? Anak? Nadatna ng ginang sa kwarto ang mahimbing na natutulog nitong anak. Nilingon ni Myrna ang bintana. Nakabukas iyon kahit gabi na. Nakatatakot pagmasdan ang madilim na bintana ng mansyon sa harap. Amanda, anak, gising na. Kumain ka na muna. Anak? Amanda, gising. Gumising ka, Amanda. Kinakabahan na ang ginang. Hindi pa rin nagigising ang bata. Nang hipuin niya ang nooy, mainit iyon. Oh, Diyos ko! Amanda, ang init mo! Aling Tasing! Pakikuha po ako ng tubig at gamot sa ref. Magdala ka na rin ng basang towel. Dalhin mo na rin rito ang pagkain ni Amanda. Oh, anong nangyari dyan sa anak mo? Inaapoy siya ng lagnat. Asan ang apoy? Wala naman ah. O baka inaaswang na yan. O baka naman may sumanib na dyan kay Amanda. Di ba may kausap yan ang di mo nakikita? Abay, letse ka. Tigil-tigilan mo ko sa kalokohang mong yan. Kung wala kang matinong sasabihin, pwede bang umalis ka na rito? Aling Tasing, anong hinihintay-hintay mo dyan? Nakikinig ka pa? Pumasok ka na rito, dali!
Pasensya na ho, madam. Eto na ho. Kumain na kayo ni Alexa doon. Tatawag na lang ako kung may kailangan ako. Salamat. Naiwang tahimik ang buong kwarto ng bata. Hinihintay pa rin ni Berna ang paggising ng anak. Ilang minuto na ang lumilipas. Nakaramdam na rin si Berna ng antok. Papikit-pikit na ang mga mata. Tuluyan na lamang nagising ang papatulog ng diwa ni Berna nang pumasok sa kwarto si Yaya Tasing. Madam, tapos na ang mga gawaan ko sa kusina. Mukhang inaantok na ho kayo. Masama ho sa pagbubuntis ang kulang sa tulog. Ako na lang ang magbabantay kay Amanda. Mabuti pa ho matulog na kayo. Sigurado ka, Aling Tasing? Oo naman, madam. Nakatulog naman na ho ako kaninang tanghali. Baliktad nga eh. Hindi na ako naging antukin. Sige na ho, ako na hong bahala sa bata. Huwag kayong mag-alala. Oh, siya, sige. Salamat. Maiwan ko na kayo rito. Pasado 11:11 na ng gabi, makikita na lamang ang matandang patuloy na tinatapik-tapik ang bewang ng bata. Ito ang madalas gawin ni Yaya Tasing para makatulog, lalo na ang bata. Naluluha na lamang ang matanda kasabay ng mapapait niyang mga ngiti. Miss na kita, anak. Mahigit 2 dekada rin akong nangungulila sa'yo. Huwag kang mag-alala, anak. Makakamit na rin natin ang hustisya. Pasensya na kung natagalan, pero malapit na. Kunting hintay na lang. Ilang sandali lang ng pananahimik ng matanda, sa wakas ay nagising na rin si Amanda. Pero parang hindi iyon ang totoong Amanda. Ibang tao iyon. Mama, nagkita po ulit tayo. Anak? Amanda? Ikaw na ba yan? Opo, ako po ito, Mama. Mahigpit na sinunggaban ng yakap ng bata si Aling Tasing. Parehong lumuluha ang dalawa. Damang-dama ang init ang pangungulila sa isa't isa. Amanda rin kasi ang pangalan ng anak ni Aling Tasing na mahigit 2 dekada ng pumanaw, na ngayon nga'y sumanib sa katawan ng bata. Muli itong nagbalik para tulungan ng ina na maningil para sa hustisya. Teka, may kukunin lang akong mahalagang bagay. Huwag kang lalabas ng kwarto. Hintayin mo ako. Sige po, Mama. Maingat na lumabas ang matanda sa kwartong iyon. Marahan nitong nilakad ang pasilyo patungo sa kanyang kwarto. Pagkarating nga nito, may isang mahalagang bagay siyang kaagad na kinuha. Dali-dali na itong bumalik sa kwarto ni Amanda. Ipinakita nito sa bata ang daladalang maliit na babasaging garapon na may laman pa ng kalahating tubig. May nakalubog doong maliit na bilog na batong naglalabas ng pulang liwanag sa paligid nito. Natatandaan mo pa ba ito, anak? Yan po ang batong niluwa ko nung patayin ako ni Tito Henry. Lunukin mo muli ito, anak. Para bumalik ang dating lakas mo. Magagamit mo ito sa paniningil sa taong pumatay sa'yo. Pero Mama, kapag ininom ko yan, magiging aswang ang may-ari ng katawang sinasaniban ko. Ayokong madamay siya. Amanda, makinig ka sa akin. Hindi na babalik ang may-ari ng katawang sinaniban mo. Magiging iyo na ang katawang yan. Pero Mama... Pakiusap, anak. Ito lang ang paraan para magkasama ulit tayo. Sundin mo si Mama. Sundin mo, anak. Nakikiusap ako sa iyo. Ayaw mo na bang makasama ng matagal si Mama?
Ayoko pong iwanan ka ulit, Mama. Matapos ngang sabihin iyon ng bata, kusa niyang kinuha sa palad ng matanda ang mahiwagang bato ng kanilang lahi. Walang pagdadalawang isip, nilunok iyon ng bata. Ilang segundo lang, bigla na lamang naglabasan ang bumabakat na itim na ugat sa balat ng bata. Sinundan iyon ng nag-aapoy niyang mga mata at ang paglalabasan ng matalas nitong mga kuko. Ilan lamang iyan sa mga senyales ng pagtatalab ng mahiwagang bato kay Amanda. Nangangahulugang ganap na muli itong aswang. Ilang sandali lang, kusa na rin nagsiwalaan ang mga sinyalis na iyon, kasunod ng pagkawala ng malay ni Amanda. Masayang-masaya ako sa pagbabalik mo. Matulog kang mahimping, anak ko. Kinabukasan, ipinagtaka ni Myrna kung bakit wala sa freezer ang mga hilaw na isda at manok na lulutuin sana nito. Aling Tasing, bakit wala nang manok at isda sa freezer? Marami pa yun Baka ho, madam, niluto ni Alexa kanina. O baka niluto ni Sir. Pero nagluto ho ako kaninang madaling araw ng manok. Nagugutom daw kasi si Amanda. Oh, ganun ba? Teka, maayos na ba ang pakiramdam ni Amanda? Oo. Maayos na ang lagay niya. Teka, ba't mukhang kabado ka yata? Okay ka lang ba, Aling Tasing? Medyo hindi po maganda ang pakiramdam ko, madam eh. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Si Alexa na muna ang bahala sa kusina. Hindi na ho, madam. Nakakahiya. Baka iba isipin ni Alexa. Anong iisipin niya? Na pinapapahinga kita? Di kung magkasakit din siya, di magpapahinga rin siya. Sige na, Aling Tasing. Ipahinga mo na yan. Kami na rito. Sige, madam. Kayo rin ho. Huwag kayong masyadong kumikilos-kilos. Makasasama ho yan sa pagbubuntis nyo. Huwag po kayong mag-alala. Tatandaan ko yan. Sige na at pupuntahan ko na rin si Amanda. Huwag na ho, ma'am. Ako na lang. Dadaanan ko na lang muna siya sa kwarto niya bago po ako magpahinga. Naku, hindi na, Aling Tasing. Ako na ang gigising sa anak ko. Magpahinga na po kayo sa kwarto nyo. Naiwang tulala ng ilang sandali ang matanda habang pinagmamasdan ang paakyat sa hagdan na si Myrna para puntahan si Amanda sa kwarto nito. Hindi alam ni Yaya Tasing kung ano ang gagawin kapag pinigilan pa siya ni Myrna. Baka mapagalitan pa siya nito at tiyak ding manghihinala ang ginang sa kanya. Anak, Amanda, gising ka na ba? Sakto ng pagbukas ng pinto ni Myrna, tumambad sa kanila ang batang nagkanda dungis-dungis na ang mukha habang abalang pinapapak ang hilaw na manok at isdang hawak-hawak nito sa magkabilang mga kamay. Ganun na lamang ang parehong gulat na lumarawan sa mukha ng bata at ng ginang. Amanda? Anak, anong ginagawa mo? Hilaw pa yung mga yan, bakit mo kinakain? Ang lansa! Amanda! Ano bang pumasok sa isip mong bata ka, ha? Papaano mo nagawang kumain ng hilaw? Nakakadiri ang ginawa mo! Tumayo ka dyan! Linisin mo ang sarili mo sa banyo! Sorry po, Mama. Gutom na po kasi ako. Di na po makapaghintay ang tiyan ko. Kaya kinain ko na po ng hilaw. Sorry po, Ma. Huwag mo nang uulitin ito, ha? Nagkakaintindihan tayo, Amanda? Opo, Mama. Sige na, maghugas ka na ron. Lilinisin ko pa itong kama mo. Nagkandalansa-lansa na rito. Pasaway ka talagang bata ka. Inosenteng lumabas ng kwarto nito si Amanda. Habang nilalakad ng bata ang magkabilang pasilyo, ay napahinto iyon sa nakabukas na pinto sa kwarto ni Yaya Alexa.
Sinilip ni Amanda ang nakaawang na pinto nang may narinig siyang mga ungol sa loob. Nakita nito ang mga halikan at yakapan ni Yaya Alexa at ng Papa Henry niya. Papa? Kaagad na napahinto ang dalawa sa paglalandian. Napalingon iyon kay Amanda nang magulat sila sa narinig na boses ng bata mula sa pintuan. Mabilis na tumayo mula sa kama ang dalawa. Papasok na hinila ni Henry ang bata. Isinara ang pinto ng kwarto. Ang ganda mo ring bata ka. Kahit madungis ka, anak. Alam kong nagulat ka sa nakita mo. Pero masyado ka pang bata para intindihin ang mga ganitong bagay. Huwag kang mag-alala, Iha. Mahal na mahal mo ang mama mo. Itong ginagawa namin ni Yaya Alexa, normal lang ito, okay? Hindi yun normal. Manluloko ka. Isusumbong kita kay Mama. Yan lang wag na wag mong gagawin. Papatayin ko ang sino mang pagsasabihan mo, maging ikaw. Demonyo ka! Napakasama mo! Matagal na, Iha. Ako lang naman ang pumatay sa anak ng katabing mansyon. 24 years ago. Kaya kung ayaw mong patayin ko kayo mag-ina, itiko mo yung bibig mo. Sige na, anak. Lumabas ka na. Baka hinahanap ka na ng mama mo. Basta wag mo lang kalilimutan ang sinabi ko, ha? Ginisiyan na lamang ni Amanda ang stepfather nito saka pinalabas sa kwartong iyon para muling ipagpatuloy ni na Yaya Alexa at Henry ang naudlot nilang landian. Parang balisa ang bata nang ito ay magbalik sa kanyang kwarto. Napansin iyon ni Myrna. Bakit ang tagal mo yata, anak? Ayos ka lang ba, Amanda? Demonyo siya! Mamamatay tao siya, Mama! Ano ba yung sinasabi mo, Amanda? Sinong demonyo? At sinong tinutukoy mong mamamatay tao? Si Papa! Napakasama niya, Mama! Diyos mio! Paano mo nasasabi ang mga yan, Amanda? Ba't yan? Hindi maganda yung sinasabi mo. Namamaratan ka. Hindi masama ang papa mo. Parang tunay na anak ng turing niya sa'yo. Kaya wag mo nang uulitin yon, ha? Sa halip na rumesponde sa mga sinabi ni Myrna, nagpunta agad sa kama nito ang bata at patagilid na humiga roon parang may dinaramdam. Nilisan na lamang ni Myrna ang kwarto ng bata. Sakto namang paglalakad dito sa pasilyo ay nakasalubong nito ang matandang yaya. Aling Tasing, pupuntahan mo si Amanda? Sakto, mukhang nagtatampo siya sa akin. Ikaw na lang pong bahalang kumausap sa kanya. Kung ano-ano kasi ang hindi magagandang salita ang naririnig ko sa batang yon. Intindihin na lang ho siguro natin siya. Baka may pinagdadaanan lang yung bata. Ewan ko ba sa batang yon? Bigla na lang yung nagkaganon. Subukan mo na lang kausapin, Aling Tasing. Payuhan mo na lang si Amanda. Baka sakaling sa'yo makinig. Sige ho, madam. Ingatan niyo ho ang sanggol sa sinapupunan niyo. Ang bango-bango siguro niyan paglabas. Mukhang masarap. Ano? May sinasabi ka ba, Aling Tasing? Wala ho, madam. Sabi ko ho, mag-ingat kayo sa paglalakad dahil buntis kayo. Salamat, Aling Tasing. Kayo rin po. Magdahan-dahan lang po tayo sa paglalakad. Madulas pa naman ang sahig. Tanging matamis na ngiti ang ngiting tugon ni Yaya Tasing sa ginang habang ang matanda ay nakatutok sa tiyan ni Myrna. Nagpatuloy na muli sa paglalakad ang matanda patungo sa dulong pasilyo kung saan sa gilid ng bahaging iyon ay kwarto ni Amanda. Sa pagbukas ni Yaya Tasing ng pinto, kaagad na tumambad sa kanya ang batang pilit na sinasaktan ang sarili at sinasabunutan ang mahaba nitong buhok. Animoy kaaway ni Amanda ang sarili nito. Amanda,
Amanda, tigilan mo yan. Huwag mong saktan ang sarili mo. Ginugulo ako ng may-ari ng katawang to eh. Nagwawala siya. Gusto na raw niyang bumalik sa katawan niya. Hindi ako papayag na ganun. Hindi pa nga ako nakakakuha ng hustisya na gusto ko. Tapos epal pa siya. Siya nga pala, Mama. Nahuli ko po sina Henry at yung yaya. Naghahalikan po sila habang magkayakap. Hindi lang demonyo. Manyak din po pala tong stepfather ni Amanda. Noong pa man, nung magkasintahan pa lang kami ng Tito Henry mo, ganyan na talaga yan. Babaero. Huwag kang mag-alala, anak. Mawawala na rin sa mansyong ito ang malanding yaya na yan. Sige po, Mama. Sa'yo na yung yaya. Ako na po bahala kay Henry. O basta mag-iingat ka, ha? Lalabas na ako. Dito ka na muna magkulong sa kwarto mo pansamantala para hindi ka nila makikita. Kinabukasan, muling nagsimula sa pagiging busy masyado ang mag-asawa sa pag-aasikaso sa kanilang mga negosyo. May mga meeting din silang kailang daluhan sa Maynila, kung kaya't maaga pa'y umalis na sila ng bahay. Si Amanda at ang dalawang yaya lamang ang naiiwan sa bahay. Ibinili naman ni Berna ang anak nito kay Yaya Tasing dahil baka madaling araw na silang mag-asawang makauwi. Amanda! Hilaw pa yung mga isda! Saan mo dadalhin yan? Lulutuin ko pa yan eh. Lintik ka talagang bata ka. Tumakbo na lamang ang bata paakyat ng hagdan sa second floor. Matapos itong kunin sa ref ang isang Tupperware na may lamang hilaw na isda. Hayaan mo na, Alexa. Bumalik ka na sa kusina. Ako nang bahala sa bata. Pasuwi talaga yung batang yun. Pagsabihan mo nga yun, Aling Tasing. Kanina pa yun eh. Aswang na yata yang si Amanda. Ay, kakainit ng ulo. Imbis lulutuin ko sana yung isda, kinuha pa. Huwag mo nang alalahanin yun. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Kumuha ka na lang ulit ng isda doon sa kabilang freezer. Teka, buntis ka. Paano niyo nalamang buntis ako? Nararamdaman ko ang sangkol diyan sa sinapupunan mo. Mukhang malusog na bata. Aswang ka? Aswang! Lumayo ka sa akin, aswang! Malandi ka nga, ang ingay mo pa. Tumigil ka nga dyan, Alexa. Hindi ako aswang. Dati lang akong kumadrona kaya madali akong nakakikilatis ng mga buntis. Aswang ka dyan. Sino ang ama ng dinadala mo? Wala. Hindi ko po kilala. Ano? Nabuntis ka na lang ng kusa? Nagpagalaw kang nakapiring, ganon? Luma na yung mga ganyang style, iha. O baka naman, si Henry? Ikaw ha? Paano niyo po nalaman? Oh, siya nga? Ha? Wala ho akong sinasabi. Makaalis na nga. Chismosang matanda. Alam kong si Henry ang ama ng dinadala mo. Congratulations! Huwag kang mag-alala. Sikreto lang natin to. Hating gabi na pero wala pa rin ang mag-asawa. Katatapos lang magpagkain ng aso sa labas ng matandang yaya, naisipan itong subukang mag-anyong halimaw sa gitna ng malamig na gabi. Ilang taon na rin nang huli kong gawin ito. Nalalapit ng paniningil ko. Sisiguraduhin kong walang matitira sa iyo, Henry. Nagsimula ng maglabasan